paano mag-online appointment sa civil service exam gamit po ang OCSIAS website. So ang OCSIAS website po ay para lamang sa Region 1, Region 4, Region 7, Region 10, Region 12, at saka yung CAR or yung Cordillera Administrative Region. So 6 na region lang yung pwede sa OCSIAS. Again, CAR, Region 1, Region 4, Region 7, Region 10, at saka yung Region 12. So 6 na region. At yung ibang regions naman, kung wala po kayo sa OCSIAS, maaaring kayo ay sa CSC eServe or may sariling link ang inyong Civil Service Commission sa inyong lugar. Kaya ito yung pinaka-advice ko sa lahat. Hanapin po ninyo ang kanilang mga Facebook pages, official Facebook page ng Civil Service Commission sa inyong region or yung pinakamalapit sa inyo. Dahil doon po sila magpo-post sa kanilang mga official Facebook page kung paano ang pag-apply sa inyong lugar. So yung mga nabanggit ko lang na region, ito yung mag-online appointment gamit itong OCSIAS. So huwag kalimutan i-click ang subscribe button at tara na, umpisahan natin. So guys, pinakauna, i-type po muna niyo sa inyong Google or Google Chrome ang ocsas.csc.gov.ph or kahit OCSIAS lang. Tapos hanapin niyo ang kanilang official website ng OCSIAS at mag-umpisa na tayong mag-book ng online appointment. So first, pipiliin muna natin yung region. So click itong choose. Guys, napaka-importante na tama ang pagpili ninyo ng inyong region dahil once mali ang region na napasukan po ninyo, yung mga available lang po na testing center sa region na yon ang makikita mo. So kapag nagkamali ka, hindi mo makikita yung mga testing center sa region mo mismo. Kaya huwag na huwag magkamali sa pagpindot ng region. So kung nakapili ka na ng region, makikita mo yan dyan, redirecting to Region 7. For example, tag-Region 7 tayo. So makikita mo yan dyan. Pagkatapos, dito sa pinakaibaba, i-click mo na ang sign up. Kung wala ka pang account ha. So kung mayroon ka ng previous account, so syempre diretso ka na sa login. Pero dahil first time mo, so magsa-sign up ka muna, gagawa ka muna ng OCSIAS account. So pinakaunang dapat fill upan ang client registration form muna para sa pag-sign up. So ang first name or unang pangalan, middle name or yung gitnang pangalan, kailangan buo. Yung buong middle name mismo, hindi lang middle initial. Tapos yung last name, yung apelyido. Tapos yung email, guys, kailangan yung email na ma-access po ninyo, yung makakapag-login po kayo. Dahil doon po sila nagsasend ng activation link para ma-activate ninyo ang inyong OCSIAS account. Tapos gawa ka ng username at password. Huwag na huwag kalimutan. So isulat ka agad. Pagkatapos mong gumawa ng username at password, isulat mo kagad yan. Baka mahirapan ka na mag-login later on. Tapos i-click sa pinakaibaba itong i-check itong I agree and accept the privacy notice. Tapos i-click mo na ang sign up. Tapos makikita mo to, you have successfully registered to the CSC OCSIAS website. Please check your email to activate your account. So yung email na sinulat mo kanina doon mo i-check yung inbox mo. So ito yung makikita mo sa email. So dear, ayan, you have successfully registered to the online civil service examination. So nasa email mo to ha, i-open mo yung email mo, yung Gmail mo or yung Yahoo Mail mo. I-open mo, hanapin mo ang OCSIAS na email. Tapos ito yung makikita mo. So i-click mo itong link, itong naka-blue na link or itong link mismo. So kahit alin dyan, i-click mo yan para ma-activate ang iyong account. So kung na-activate na, magsa-sign in na tayo. So magla-login na tayo. So yung username kanina at password na nilagay mo doon, yun yung ilagay mo dyan. Tapos i-click mo itong remember me para hindi mo makalimutan yung password mo. Automatic na yan nakasave sa iyong phone. Tapos yung pinakaunang gagawin, so kung na-activate na ang iyong account or na-verify na, yung pinakauna ay ang pag-fill up ng profile. So guys, kahit hindi pa nag-uumpisa ang registration, pwede ka nang mag-update ng iyong profile dahil sobrang bilis po maubos ng mga slots sa OCSIAS website kapag day of registration na. Kaya kailangan, pagdating ng day of registration, diretso ka na doon sa pag-fill up ng application form. Ipapakita natin mamaya. Kailangan, ang profile mo ay naka-fill up na lahat. Pwede na yan i-fill up, pwede na yan i-update kahit hindi pa nag-uumpisa ang registration. At guys, take note na isang beses ka lang pwedeng mag-update ng profile. Kaya kailangan tama lahat ng spelling at information mo dito. So, meron nga pala ditong note na if you have an extension name, please include
encode it as shown in your certificate of live birth. So, yung mga extension name, halimbawa yung junior, ayan. So, kung yung mga De La Cruz 1, junior, V. So, kailangan, kung paano yan sinulat doon sa iyong birth certificate, ganun din yung pagkasulat mo dapat. So, yung last name, yung first name, yung middle name, automatic na yan dahil nag-fill up na tayo kanina sa client's registration form. Kung hindi siya na automatic sa inyo, so i-fill up niyo ulit. Take note, dapat tama lahat at ang spelling tama lahat dapat dahil isang beses mo lang pwedeng i-update ang iyong profile. So, kailangan mo din i-fill up ang iyong citizenship na ikaw ay Filipino. Telephone number, skip mo na yan. So, mobile phone number, kailangan isulat. At saka yung email address, napaka-importante. At yung update, i-click mo na ang update profile. So, i-fill up mo din itong yung place of birth, saan ka ipinanganak, date of birth, kailan yung birthday mo, civil status, kung ikaw ay single or married. So, i-click mo lang yung maliit na arrow sa gilid, nandyan yan na ang mga pagpipilian. So, kung okay na lahat, na-update mo na, i-review mo ulit ang mga spelling bago mo i-update ang profile mo dahil ito na yung lalabas doon sa application form. Automatic na to i-fill up doon sa application form mamaya. Make sure lalo na ang pangalan. Tapos, kailangan pa rin, nga rin pala yung zip code. So, at saka yung complete permanent mailing address. So, yung complete permanent mailing address, kung saan ka permanently nakatira, yun ang isulat mo. So, zip code, i-search mo lang yan sa Google. Halimbawa, Mandawi City. I-search mo lang yan doon sa Google, Mandawi City zip code. Automatic makikita mo na yung mga zip code sa inyong lugar kung hindi mo alam. Tapos makikita mo na ito, personal information updated, pagkatapos mong i-click yung update profile kanina. At guys, kung available na, kung open na ang registration, so ito kasi yung mga screenshots ko, ginawa ko to last November, gusto ko sanang i-register yung pinsan ko, kaso naubusan na ng slot dahil sobrang bilis maubos, lalo na sa Cebu, sa Region 7, napakabilis. Kaya paunahan talaga yan. So hindi na kami umabot. Kaya itong, when I did this screenshot, so open ang registration, pero wala ng slots para sa yung gusto niyang pag-examan. So ngayon, kaya ito yung sample natin. Kung open na ang registration, makikita mo na yan. So kung hindi pa nag-umpisa, yung nakalagay dyan ay no results found sa testing centers. Dito open na siya. So makikita mo yan dyan kung open. So makikita mo yan dyan yung lugar kung saan at saka kung saan ka magsasubmit ng ng requirements or during your personal appearance. So, i-click mo lang yan dyan. So, ayan, may karugtong pa yan. So, pipiliin mo yan dyan kung sub-prof ka or prof. So, kung sub-prof ka lang, so ito yung piliin mo, proceed to CSE PPT sub-prof. Ayan, so bawat testing center, mayroon siyang pagpipilian kung sub-prof ka or prof. So, makikita nyo yan later on guys kapag open ang registration. So, comment nyo lang yung mga katanungan ninyo, tutulungan ko po kayo. Sasagutin po natin lahat ng katanungan sa abot ng ating makakaya to help you registered successfully. Tapos mabasa mo pa yan dyan yung mga admission requirements. Tapos dito sa pinakadulo, kailangan mo i-check itong I read and agree with the requirements. Tapos i-click mo ang proceed. So, kailangan kompleto yung requirements mo guys pagpunta mo ng personal appearance mo. Dahil kung hindi ka tatanggapin doon kahit araw pa ng iyong appointment. So, i-click mo na dito. So, ayan, makikita mo, failure to submit the requirements as specified would cause disapproval of application. So, i-click mo na ito dito sa pinakababa ang apply now. So, ito yung idea, yung passport size ID picture, ganito yung dapat. So, yung name tag mo, at saka may perma sa itaas. So, I always recommend na magpunta na sa mga Photoshop. Huwag nang gumawa ng sarili mo sa bahay. Minsan, stricto ang mga Civil Service Commission tungkol sa klase ng papel na ginagamit sa picture or yung qualification ng picture. So, alam na yan ng mga taga-Photoshop. Sasabihin mo lang passport size para sa civil service exam. Alam na nila yan kung ano yung kanilang gagawin. So, i-click mo na yung apply now.
Tapos, dito ka na, yung sunod na step ay ang pag-fill up na ng application form. So guys, bali dito sa Oxias website, hindi ka na mag-fill up ng form gamit ang ballpen. So bali itong i-fill up mo dito sa website, ito na automatic yung lalabas. Bali i-print mo na lang ang application form pagkatapos mong mag-book ng online appointment. So after, nakalimutan ko na kung, I think after a few minutes lang, magiging available na yung application mo sa dashboard at yun na yung ipiprint mo. So automatic, naka-fill up na siya. Kaya napaka-importante na tama yung mga ilalagay mo dito ng mga information dahil ito na yung magre-reflect sa application form mo. So, ayan, kailangan mong i-fill up ang type of examination, kung ano yung gusto mo, professional or sub-prof. Tapos yung date of examination, so sa ngayon ay para sa August 9, 2026. So depende kung kailan mo mapapanood ang video na to, ganun pa rin yung proseso sa susunod na mga taon. Testing center, pipiliin mo yan kung saan. I'm sorry, automatic na nga po pala ito maka-fill up dito base sa kung ano yung mga pinili mo doon kanina. So, yung personal information mo, automatic na rin yan kung ano yung pinil up mo doon sa profile mo. Kaya napaka-importante na tama lahat. So, yung i-fill up mo na lang dito sa application form ay ang pangalan ng iyong nanay or ng iyong ina pagkadalaga, itong mother's maiden name. So, mauuna dyan ang apelyido at saka yung pangalan at saka yung middle name. Take note ha, yung pagkadalaga ng iyong mama. Tapos, kailangan mo pa din i-fill up itong height, weight, yung mobile number ulit. Tapos, kailangan mo ring i-fill up yung college, yung yung education. So, pipiliin mo lang, i-click mo lang yung arrow, maliit na arrow sa gilid kung ano ka. Kung graduate ka ba or kung hindi, kung ano yung natapos mo, college, high school. So, nasa pagpipilian lang lahat ng yan. Tapos dito, i-fill up mo rin kung meron kang mga honors received. So, kailangan mo din isulat dito yung if not graduated. So, kung hindi ka nakagraduate, halimbawa, college. Tapos, if yung pinili mo sa completion ay not graduated. So, kung hindi ka graduated, kailangan mo isulat dito kung anong level, kung ilang units ang na-earn mo or kung anong level yung pinakamataas mo na pag-aralan. Halimbawa, second year college lang or 72 units, gano'n. Tapos, i-fill up mo din yung course mo. So, i-leave blank na lang yan kung high school yung natapos mo or elementary. So, wala ka na, hindi mo na i-fill up itong mga course or ganun. Tapos, name out and address of school attended. Kailangan mo rin i-fill up yung pangalan at address ng kung saan ka nag-aral. Tapos, inclusive years kung hanggang anong taon. Halimbawa, college yung inilagay mo doon kanina na natapos mo. So, halimbawa, 2020 to 2024, ganun. Tapos dito naman, para sa mga nakapagtrabaho o nakapag-exam na sa civil service exam, so kung kailangan mo isulat dito, kung halimbawa nakapasa ka na sa sub-prof dati tapos mag-professional level ka ngayon, so kailangan mo isulat dito ang iyong civil service eligibility sub-professional tapos yung nakuha mo na rating. Tapos kailangan din kung kailan pizza ka nag-take ng sub-prof at kung saan. So, napakaraming fill upan guys, kaya dapat bilisan po natin dahil sobrang bilis po talaga maubos ng mga slots. Sobrang bilis kasi mag-type ng iba. Tapos kailangan i-make sure mo na yung signal mo ay mabilis or malakas. So, kailangan mo din i-fill up guys yung present employment mo, kung ano yung kasalukuyan mong trabaho. Basta i-fill up nyo lang lahat yan guys hanggang sa makarating po kayo dun sa pinakadulo. Tapos, ito pala yung dashboard ninyo. Diyan nyo makikita yung mga itong tatlong linya, diyan mo makikita yung dashboard mo, yung status ng application mo, ng appointment mo, ganun. So guys, that's all for this video. Sana po ay marunong na kayong mag-book ng online appointment. Sana po ay ready na kayo. At huwag kalimutan i-click ang subscribe button
para palaging updated sa ating mga videos. And of course, follow our Facebook page, Civil Service Exam Quick Review. So meron na po tayong mahigit 100,000 followers, and mostly po sa ating mga review po doon ay sa numerical or yung mga basic mathematics sa numerical category sa Civil Service Exam.